Maghihigpit na at paiigtingin ng lokal na pamahalaan ng lungsod sa pagpapatupad ng Anti-Dengue Ordinance. Ito ay dahil sa nakakaalarmang pagtaas ng kaso ng dengue sa Baguio. Umabot na sa 942 ang naitalang kaso mula noong Enero hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa datos ng CHSO, tumaas ng 134% kumpara nung nakaraang taon sa parehong buwan. Bukod pa rito, nakitaan na rin ang clustering sa iba't ibang barangay. Ito ay ang Irisan, Bakaking Sentral, Asin Road, Pakdal at Santo Tomas proper. May clustering po tayo ng barangays. So, yung cluster po natin ng barangay is from the past 4 weeks po, May 26 to June 22. So, ibig sabihin po nito, they are having 3 or more cases po. Samantala, ang Sanitation Division ng City Health Service Office kasama ang mga kawani ng barangay ay patuloy sa surveillance ng mga possible breeding grounds ng lamok. At isa sa mga nakikita nilang problema, out na parang okay naman na yung environment. Parang okay na. Ang problema, pagpunta mo sa mga bahay, Yes. doon mo makikita yung problema. It's very unfortunate nga lang na may mga barangay na parang hindi nila siniseryoso. Yeah. Okay. Ano? So, parang earthquake. Meron pa din mga barangay officials, not all, na hindi siniseryoso. dahil dito, makikipagtulungan ng Sanitation Division sa POSD at BCPO upang bigyan ng citation ticket o pagmumultahin ang mga lalabag sa Anti-Dengue Ordinance. Nakasaad sa Section 19 na ipinagbabawal ang pag-imbak ng tubig, lalo na kung hindi ito nakatakip. Bawal ding nakatiwangwang ang mga tubig sa mga paso dahil ito ay maaaring pamahayan ng mga lamok. Inaasahan naman na sa pamamagitan nito ay seseryosohin ng ilang mamamayan ng paglilinis ng kapaligiran upang ang pagdami ng lamok ay maiwasan. Nico Gatchalian para sa PIO Baguio Balita.